Magandang umaga pong muli, lalawigan ng Marinduque. O pa rin po ang ating pagtutok dito sa special episode ng atin pong pagbabantay patungkol po dito sa paparamdam o pananalasa ng bagyong si Ambo. Hindi lamang dito sa ating lalawigan kundi sa mga kanugnog natin mga lalawigan. So habang tayo po ay naghihintay pa rin po ng mga updates at yung pong bagong updates po ng Pag-asa ay kukumustahin din natin ang ating mga kababayan at ilan po na mga opisyal ng ating pong lalawigan na pwede nating makaugnayan patungkol po sa sitwasyon ngayon dito po sa ating lalawigan ng Marinduque sa pananalasa nga po ng bagyong si Ambo. At recap lang po natin yung pong direksyon na tinatahak ngayon ni Ambo doon po sa latest na weather bulletin ay tinatahak niya ngayon ang southern part ng Quezon Province. Yan yung mga lugar ng Katanawan, Mulanay, papunta po diyan sa Macalelon at Unisan, Quezon. Kung hindi po bago po yung kanyang track, yun po yung kanya pong tinatahak ngayon. At nakikipag-ugnayan nga tayo kanina doon sa ating kaibigan diyan sa Katanawan, Quezon, si Rocky Bryan, pero mukhang busy po din sila ngayon sa pagbibigay din po ng kaganapan diyan naman sa lalawigan ng Quezon. Samahan niyo po muli ako at tayo po ay gisikap na makipag-ugnayan. At kanina kausap natin si Doc Egay ng MDRRMO Gasan at subukan uli nating kontakin si Doc Egay. Hello? Doc Egay? Hello po? Doc Egay? Doc Egay? Opo, narinig po niyo ako? Sige sir, saglit lang ilalay po kita. Wait lang po. Hello, Doc Egay. Opo. Opo. Magandang umaga po at live po kayo ngayon sa Marinduque News Tayo po ay hihingi lang po ng kaunting update patungkol nga po dito sa pananalasa ng bagyong Ambo dito po sa ating lalawigan. Although hindi naman tayo direktang tinamaan pero ang gusto nating itanong Doc Egay, bilang ikaw ang MDRRMO officer ng bayan po ng Gasan, ano po yung ginagawa po ninyo ngayon na paghahanda at ginagawa po ninyo na tawag po dito na pagbabantay dito po sa ating bayan ng Gasan? Opo. Yes sir, go ahead.
Opo. Oo. Mhm. Opo. Oo. Oo. Opo. Oo. Oo. Opo. Ah, o- Opo, opo. Ulitin ko po, Doc Egay, ulitin natin para po sa kapakanan ng ating mga kabayan dahil medyo nagkaroon po tayo ng technical na problema kanina, no, doon sa ating audio. Opo, uulitin po natin, yun po bang, ano po yung mga ginagawa ngayong paghahanda ng ating pong MDRRM Mononggasan? Ah, alin na po ang mga barangay, ang mga barangay po ba ay nakapagsagawa na ng bandilyo at alin po yung mga barangay na ating mas tinututukan po ngayon? Mhm. Mhm. Dok Egay, alin po yung mga area, mga barangay na mas tinututukan po natin sa bayan po ng Gasan? Aha. Opo. 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 Doc Egay, di ba meron tayong ginagawa ngayon diyan sa may likod ng palengke, yung diversion road, di ba? Ano yung update niya? Kasi alam ko yan, yung ilog, parang gumawa dyan ng detour. Kung yan ay mananatili dyan, pwede mag-cause ng pagbaha. Yan ba ay naiayos na? Mhm. Oo, oo. So,
Oo. Oo. So, yung pong ating mga coastal barangay at island barangay, kumusta po naman? Mhm. Opo, opo. Siguro Dok Egay, pag ano po muli po tayo magbabalik kasi medyo nagkakaroon tayo ng technical na problema. Siguro after an hour ay tatawag uli kami sa inyo kung ano po yung mga kaganapan pa sa bayan po ng Gasan. Ano po? Opo. Oo. Yes, sir. Opo, thank you Dok Egay at siguro muli tatawag po kami sa inyo para po sa iba pang mga impormasyon. Ano po? Ayusin din lang natin yung ating Yes sir, ayusin lang din natin yung ating technical. Thank you po, magandang araw, ingat po kayo. Okay po at napakinggan po natin medyo kanina nagkakaroon po tayo ng technical problem sapagkat brown out po ngayon. Yan po ang katotohanan, medyo nagkakaroon po tayo ng problema sa ating audio. Pero yung bandang huli siguro po napakinggan na yun po ninyo. Maikling recap Paki-comment daw po kung maayos na yung ating audio sa lahat ng ating mga kabayan na nanonood po ngayon at na nakikinig sa ating program. Pwedeng paki-comment po nyo kung maayos na po bang naririnig ang ating audio. Ayan, maya-maya po ay atin tatry din tawagan yung ating kasama naman sa lugar ng Santa Cruz, si kabayang Day Bautista na ngayon ay nagadaos o kanyang birthday Try nating abalahin kung siya po ay nanonood ngayon. Si Santino, I'll try to communicate Santino kung nanonood ka ngayon at narinig mo ako ay pwedeng bang pakitawagan mo ako Gusto nating makakuha ng update diyan sa bayan naman po ng Buwak Okay? Muli po tayo magbabalik at ilan lamang po siguro magbibigay muna tayo ng ilang paalala. Sana ba yung ating yan. Ayan po, medyo magpapakita po tayo ng ilan pong mga video. Saan na ba yung ating mga video dito? At papakita po natin yung present situation dito po sa bayan po ng Gasan. Ayan.
Dave, live ka ngayon sa Marinduque News, ano? At hihingi kami ng kaunting update dyan sa bayan po ng Santa Cruz. Kung ano na ang sitwasyon ngayon dyan, ano na ba ang malakas ba ang ulan, ang hangin? Dave, bigyan mo kami ng update para sa mga kapakanan ng ating mga kabayan na nanonood po ngayon dito sa Marinduque News, ano? Dave, idadagdag na natin ano, sa mga kabayan natin. May kuryente ba ngayon sa Santa Cruz? Oo. So, salamat Dave at yan ang ating birthday boy, si Kabayang Dave Bautista. Happy birthday Dave at ingat kayo dyan. At siguro sa susunod makikibalita pa rin tayo. Ano? Thank you, thank you. Okay, at yan po si Kabayang Dave Bautista na nandiyan naman sa Santa Cruz, si birthday boy, ano? Na kahit po birthday niya ay nagiging kasama po natin sa pagbibigay po ng kaganapan dito nga po sa pananalasa po ng bagyong si Ambo. So sige, babasahin po natin, paki-comment po kung ano po ang sitwasyon sa inyong lugar dito sa ating lalawigan, ano po, habang tayo po ay nagawa pa rin po ng paraan upang makipag-ugnayan. Ayan. Sisikapin natin makipag-ugnayan kay Sir Rino Labay ng PDRRMO. Hinahanap pa rin natin yung number niya. Medyo nawala yata dito sa akin. Kung nanonood ngayon si Sir Rino, baka po pwede na makaugnayan po namin kayo para makapagbigay po ng updates sa ating mga kabayan dito po sa sitwasyon natin ngayon habang tayo po ay nakakaramdam ng pananalasa po ng bagyong si Ambo na ngayon po doon po sa latest bulletin ay kasalukuyan po na andyan ngayon sa southern part ng Quezon Province. Ayan, siguro babigyan natin ng pagkakataon, ano, ayan, kanina po, medyo ipagpaumanhin po nyo, nagkaroon po tayo ng problemang technical, ano, dahil nga po, burnout po ngayon, yung ating mixer na ginagamit ay medyo naglobat, ano, hindi natin napansin, ano, pero as of now, yan, nakikinig na po ba nyo ako, malinaw na po ba tayong naririnig ngayon, paki-comment po, doon sa ating mga kababayan, sana. Ayan, nanonood po kayo natin mga kabayan, hindi natin may isa-isa. Jocelyn Gayapano Bailon, Jeric Sagid, kabayan, ang lakas dito sa Gasan, nalalasa na si Ambo. Sino pa? Si Romel Arcaya, sana. Sa pamilya niya sa Bantay, nasan ba ngayon si kabayang? Elena Sarabia, Lourdes Ramiro, nanonood din siya ngayon, malakas sana di malakas dyan ang bagyo. Sa ngayon po, yun po pinapakita natin kanina. Yun po yung sitwasyon. Ayan. Ma'am Aimlin, narinig po ba tayo? Sino pa ba? Paki-comment daw po kung ano po ang sitwasyon sa mga lugar po nyo. Aileen Ricaprente, sana magkakurente na maya. Kabayan, lakas dito sa Mahuni, Gasan. Yan, sabi ni Kabayang Jeric Sagid. Ayan, binabasa po natin yung ilan sa mga mensahe at malakas din daw ang alon dyan sa Gasan. Ayan, nanonood po ngayon ang MDRRMO Gasan Marinduque. Siguro, Doc Egay, mamaya babalikan po namin kayo pagka naayos natin yung technical. Yung ating setup kanina medyo nabago dahil nga po sa brownout. Siguro ay hihingin din natin iba pa mga detalye, aling mga barangay na yung naapektuhan, kung meron man, at ano po yung ginagawa ngayong pag-monitor ng MDRRMO Gasan, Yung iba po mga MDRRMO, try to communicate din po, si Sir Melvin, kumusta sir, diyan sa Buena Vista, baka pwede pong
makapag-message ka sa amin kung ano pong sitwasyon po ninyo at kung paano po kayo may interview. Ang MDRRMO Buwak, MDRRMO Mugbog at Santa Cruz maging dyan po sa Torrijos. Ano po? At dito sa Mahunigasan ang lakas ng hangin. Yan. Isik malakas po ang hangin, maambon po dito sa Kawit. Sige, yan yung mga mensahe ng ating mga kabayan. Dito po sa Buena Vista, bugso-bugso ang ulan at hangin pero ang bulubundukin medyo malakas po. Ayan, papakita natin yung ilang audio natin ha. Yan. At yung ating palang ilang mga video, mga profile video po natin. Yan yung hangin po ngayon dito sa Gasan. Ayan po yung nakikita po ninyo. Ayan. Ayan. So, may panaka-naka o pabugso-bugso na rin po mga pag-ulan dito po sa atin pong bayan po na ngayon ay kinaroroonan. Yan. So, ayan, halika po tayo. Medyo technical, medyo nahihirapan din po tayo. No? Wala tayo ngayon sa ating mini studio. Narito po tayo sa aking maliit na studio, kaya medyo mahirap po yung baranaot po tayo. Yan po dahil po sa bagyong si Ambo pa rin, ano? Sabi ni Lovely Habalyas, magtiwala sa ating mahal na biglang awa. Yan. So, pagdasal syempre, ano po? Sabi ni Ramhel Palomares Kabayan, dito sa Santa Cruz malakas ang hangin at alon. Nasaan kang lugar ngayon sa Santa Cruz Kabayan? Sabi ni Sandoval Recalde, loud and clear DJ. Yan, salamat. Si Anin na Ikrag from Quezon City, musta po ang Torrijos? Sa titingnan natin mamaya. Doc Egay, mamaya tatawagan ko rin namin para po sa siguro kung hindi man sa live ay kahit recorded interview yung ating gagawin kay Doc Egay. Para medyo mas malinaw po sa ating mga kabayan yung sitwasyon. Tandaan po sa latest update, hintayin natin kasi 11 na, siguro meron na tayong makukuha panibagong update. Pero no sa track na huli nating nakita kanina before yung kasi alam ko 11 meron ng panibagong update yung tinatahak po ngayon ay Quezon Province, and we'll try to communicate our partner in Katanawan, Quezon, Rocky Brian, pero hindi pa siya sumasagot. Sige po, titingnan din natin kung paano po natin may hatid yan. At sisikapan din po natin makapag-ugnayan sa PDRRMO sa pamamagitan ni Sir Rino Labay, ayan, ng PDRRMO Marinduque, kung ano po yung mga ginagawa po nila ngayon na pag-monitor at paghahanda. Alam niyo po sa mga kabayan po natin, ang PDRRMO po kasi ang siyang pinaka-humahawak po ng ganitong sitwasyon. At katuwang po dyan ang MDRRMO na bawat munisipyo. Sila po yung ahensya na mga mamahala pag may mga risk reduction o may mga calamity. And kino-coordinate nila ang iba't ibang national agencies, ang DOH, ang DPWH, DNR, and other agencies. Sila po ang namahala po ng pagtutok sa ganitong sitwasyon. So, paki-comment po sa lahat ng ating nanonood. Medyo marami-rami nanonood din po natin ngayon. Kaya ang ating pong sinisikap na magawa, na patuloy po na makapaghatid ng mga kaganapan
dito sa ating pong lalawigan ng Marinduque. Sa panahong ito na tayo po ay nakakaranas nga po ng hagupit, si Ambo, ano? At ganun din, tayo po ay nasa gitna pa rin po ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, dahil po sa pandemic na COVID-19. Napili po tayo sa signal number 3, yun yung huling update natin. Pero we'll try to communicate the other agencies, ano. So hindi po naman kalakasan, hindi naman kalakasan do sa mga nagatanong, hindi naman po ganoon kalakas. Unlike po ng mga nakaraan ng bagyo like yung Tisoy, malakas po talaga 'yon. Pero ngayon po medyo may hangin, medyo may ulan, pero hindi po ganoon kalakas. Although doon sa nabanggit natin kanina, kung hindi po magbabago yung lakas niya, nasa 130 at may pabugsong 180. Na tumatakbo po ito sa bilis na 15 kilometers per hour, malapit sa gitna. So ayan, tuloy-tuloy po tayo. Medyo dito sa aking area, nagbabagsakan na po yung ilang mga dahon, sanga, dahil po sa hangin. At tayo po wala pa rin pong supply ng kuryente. Ayan po kasi talaga nangyayari kapag may gandong panahon, dahil nag-trip po talaga yung mga linya, tiyatamaan ng mga dahon, ng mga sanga. Yan po talaga ang nangyayari, no? So manatili po tayo sa ating mga bahay habang tayo po nasa ECP pa rin. At ngayon ay may sama po tayo ng panahon para maging safe po tayo. Ayan, sabi ni Bubong Wari yun. Narinig ni Emlyn yung lagapak nang may bumagsak doon sa aking bubungan. Rain Hill, Palomares. Dito sa District 6 malakas ang hangin at ulan. Saang area yan, kabayan? Kanina po ay kausap din natin si ating correspondent si Dave Bautista na ngayon nag-birthday diyan sa Santa Cruz, sabi nga niya ay malakas din po ang hangin doon, pabugso-bugso at may pag-ulan at wala ring daloy ng kuryente. Sabi ni nasa na? Ngayon po, malawakan po yung ating brownout. Alam na po natin pag may sama ng panahon talagang automatic yan. Mag-shutdown po yan. Si Kabayang Nelly Garcia, nasa Banahaw, Santa Cruz. Kumusta po ang inyong sitwasyon dyan sa Banahaw, Santa Cruz? At nabanggit kanina ni Doc Egay, siguro paparinig po ulit natin mamaya, ang ginagawa po ngayon ng MDRRM Ugasan. At sa panguna po yan siyempre ng ating butihing Mayor Vicky Laulim. Nakahanda po sila for relief operation kung sakasakali. At yung mga may ililikas, minumonitor din po nila yung mga coastal barangays at mga barangay na kung saan po ay mayroon pong tawag dito, mayroon pong mga ilog na malalaki. Yun po yung kailang minomonitor. At ayan, papakita po ulit natin ngayon yung hangin na nararanasan dito po sa Gasan. Ayan, at tuloy-tuloy po tayo. Nasa na ba yung ating music? Yung ating background music. Doon po sa nagtatanong about po sa lockdown, So, hinihintay pa rin po natin kasi activity po nung request ay, di ba hanggang 15. So, makipag-ugnayan po tayo kasi ang nilabas po kayo ng ating butihing governor ay yung pagdeklara na walang pasok ang ahensya ng ating pamahalaan, maliban lang doon sa mga kabilang dito sa disaster, Yan yung BFP, PDRRMO, MDRRMO, at iba pang ahensya na may kinalaman sa mga ganitong disaster or sa mga calamity at pag may mga bagyo at sama ng panahon, So yung ilabas kanina.
May mga area po na mahina na rin ang signal ng internet. At dahil walang kuryente, alam niyo kung hindi niyo po makontak ang inyong mga nasa buhay, maaaring lobat na po sila din, Sabi ni Ranhel Palomares, Santa Cruz, District 6, Kabayan. Saan bang mga barangay yan, District 6 ng Santa Cruz, Kabayan? Maria, saka manonood ako ng MNN. Dito siya sa second floor. Nasaan kang area, Kabayan? Sabi ni Rebilla Grimaldo Quijano, keep safe mga kabayan sa Marinduque. Pasyalat po ang mga anak ko dyan sa Santa Cruz, Barangay Manlibunan at dito sa Malusak. Ayan. Sabi ni Maria, nagaluto pa lang daw siya, nagalis nagalaba ng uniform ni Darrell. Ay paano matutuyo yan kung yan ay ganitong naulan, Panawagan natin din sa PDRRMO kung sino po ang pwede nating mahingan po ng update, Baka pwede po na i-communicate po kami. Sabi ni Lim Sahero, Brother Joven, magaling na ba si... Oy, kumusta na po si Kuya Rino Labay? Baka pwede po na ma-update niyo po kami, ang ating mga kabayan, sa magitan ng Marinduque News, kung ano po ang sitwasyon. Ano po ba yung ginagawa po ngayon na pag-monitor and coordination ng PDRRMO. Siguro mamaya po ay i-communicate din natin ng Torrijos. We'll try to communicate other head of MDRRMO para makapagbigay din po ng mga sa pagpaparamdam o nararanasan natin na gupit, hindi lang po kalakasan. Yan, nakinig po nyo sa audio yung pong hangin dito po yan sa bayan po ng Gasan, So sa lahat natin mga kabayan, mag-ingat po tayo palagi at iwasan na po muna lumabas. Naka-lockdown po tayo pa rin at habang hinihintay pa po natin iba pang mga updates buhat sa ating pamahalaang palalawigan ng Marinduque. Muli po tayo po nagpapasalamat sa patuloy po niyong pagsubaybay at ito po tayo ngayon. Nag-isikap po na mahatid po yung makaganapan. Siguro titingnan natin mamaya-maya. Medyo hindi po ganun kalakas ang hangin. Iikot po tayo at para makita po natin kung may mga naapektuhan na ba nito pong si Bagyong Ambo. At inaasahan na lalabas na rin po naman yan na baka bukas. Papalayo na rin yan sa atin pong lugar. At lalabas na rin po ng ating pong bansa. Para kay JS Real, hindi naman po tayo direktang tinamaan nitong si Ambo, Actually, ito po ay daplis lamang. Ang talagang dinaanan po niya at dinadaanan ngayon ay ang southern part of Quezon Province, yung Bundok Peninsula area. At tayo po ay hagip lamang, At hopefully by 2100 hours, ano bang oras yun? Mga alas 9 siguro ay nandiyan na yan sa bahagi po ng area ng Laguna, doon kung hindi magbabago yung track niyan, area ng Mauban, Quezon, punta po ng Patawid.
diyan sa Central Luzon. O doon po, kung medyo hindi po natin mabasa lahat yung inyo pong mamensahe, ano po? Siguro, mamaya. Pagka medyo maluwag-luwag na, ay magbabatian po tayo. Pero sa lahat po ng ating mga kabayan, sa lahat po ng mga nakakapanood ng ating live streaming, ay pwede po kayo mamaya pagbabalik po natin. Yung mga gusto po nyong kumustahin ng mga mahal nyo sa buhay. Siguro bibigyan natin ng pagkakataon. Pero pansamantala tayo po muna yung magpapaalam at sisikapin po natin patuloy na makipag-ugnayan sa iba't ibang mga opisyal ng ating pamahalaan may kilalaman sa ganitong panahon nang tayo po ay nasa gitna ng bagyo. Muli sa pangalan po ng bumubuo ng Marinduque News at ng ating news team, ako po muli ang inyong kabayan Adrian Rosales at muli po magabalik po tayo siguro after an hour para sa mga updates pa. Salamat po at mag-ingat po tayo kabayan. Natili pong nakasubaybay sa Marinduque News Network sa mga balita sa sentro ng Pilipinas. Yan po ay ang ating lalawigan ng Marinduque. Magandang araw po. Ingat kabayan.